So bago ang lahat, isang mabilisang shoutout sa iyo, Sir Jerez Alameda. Thank you for comment sa aking video. So magpatuloy na tayo sa ating video ngayong araw na to. Yo, so what's up guys? Meron na naman akong bagong project ngayon. Rice cooker naman tayo ngayon. So para maraman natin ang problema, buksan natin yung ilalim. May mga tornilyo yan dyan, lahat yan bubuksan yan para matanggal mo yung cover. Kung baguhan ka pa lang at hindi mo alam kung anong mapapagawa sa'yo ni mama mo, magulang mo, kung kaya mo namang gawin, subukan mo. Huwag ka na matakot kasi hindi naman siya delikado. Basta tapusin mo lang tong video na to. So pag nabuksan ko, papakita ko sa inyo kung ano ang naging problema niyan. So yan, nakita natin ang problema. Fuse nung rice cooker ang may problema. So sa plug niyan, tig-isa yan, tig-isa, ganyan ang tsura niyan. So dapat yung dalawang yan, parehas na may supply, buo. Parehas na buo. Yung isa, putol yung isa. So ibig sabihin, yung isang line buo, tapos yung isang line putol. Diyan mo makikita yung pag binuksan mo yung cover, yung fuse na yan. So papalitan natin. Kailangan na ipalit mong fuse dyan, kaparehas din sa nasirang yan. Kasi yung kumpanya yan pinagawa ng rice cooker, computation nila kung paano, calculate nila kung anong pwedeng ilagay na fuse dyan. Hindi pwedeng taasan, hindi pwedeng mas mababa. At wag nyo rin gagawin na hindi basta fuse ilalagay nyo. Kung anong naka-cover dyan sa sa fuse, kung anong naka-label na heat, tapos kung ilang ampere, kung 20 ampere ba, ganyan. Yun lang ipapalit nyo, wala nang iba. Bumili sa mga shop yan nabibili ng ng mga electric pan repair shop, mga electronic shop, yan nakakabili ng ganyan. Wala yan sa hardware. Sa mga electronic shop lang yung mga ganyan. So ito, nakabili na rin ako ng fuse. Re-replacement ko na yung fuse, lalagay ko na sa kakabit ko na. Ganon din ang label nung binili kong fuse, 20 ampere, 250 volts. Tapos 216 degrees Celsius, yun. Kailangan ganon lang din ang ilagay mo para naka-balance lang, hindi pwedeng taasan, hindi pwedeng babaan. Kasi kung tinaasan mo, hindi naman yan pang heavy duty, lutuan lang naman yan, hindi naman yan lutuan ng yung parang sa mga inasal na may mga apoy-apoy, hindi yun ganun. Kumbaga hindi siya heavy duty, pang sarili lang ba. Ibig sabihin pag pansarili lang, hindi niya kailangan ng mataas na na fuse. Kasi nakakalculate na yan dyan sa may buong rice cooker kung ano talaga ang nararapat sa kanya. Basta kung anong nakalagay dyan, kaya yun na lang din ang ipalit mo, ganun din kung anong label ng fuse. Itong rice cooker na ginagawa ko ay parang pang 2 kilo na lutuan yata. Pang 2 kilo. So malaki itong rice cooker na to. Ang family size. Family size na rice cooker. So may mga nut yan dyan sa ilalim. Kailangan mong gumamit ng pliers o di kaya long nose para maiikot mo yung nut, kasi hindi siya kaya ikutin ng kamay, masakit. Saka yung pagtatak mo ng fuse, kailangan maayos ang pagkakalagay. Hindi pwedeng maluwag, kasi pag maluwag mag-i-spark yan. Kaya kailangan maigpit yung mga tornilyo. Ayun, dyan, nilagay ko na. So ang gagawin natin ngayon, ibabalik natin yung cover yung ilalim na yan sa pitan. Pag naibalik natin, ite-testing natin. Bago ang lahat, i-testerin ko muna. Iisa lang kamay gamit ko kasi kaya nahihirapan akong mag-tester. Isa sa cellphone, saka isa sa tester. Dalawa pala, yan. Una-una, pagdikitin mo muna yung dalawa. Yan. Naka times 10 dapat yung yung tester mo. Times 10. Para malaman mo kung continuity, kung buo pa yung
yung pinaka-plate niya, parang katul. Yan, so buo pa pumalo siya. Tanggalin ko, balik ko. Papalo, yan, bumalik. So sa taas naman tayo. Yan. So yan, pumalo ulit, pumalo, balik ko. So buo pa siya guys, buo pa. May walang problema. Kaya ang gagawin natin, testing natin ngayon. Babalik ko yung cover sa ilalim. Tapos pag naibalik ko yung cover sa ilalim, pwede na. Subukan na natin. So wag na wag nyo kakalimutan yung tornilyo kasi mahalaga yung tornilyo. Kasi ang tornilyo na yan, dyan yan bumabase yung ano, yung sa ilalim. Para kung sakaling mabigat man ang ilalagay, hindi siya uga-uga. Kasi mabigat yung ano yung 2 kilos na ano, na bigas tapos meron pang tubig. So kailangan mahigpit din. Kaya kung beginner ka, kayang-kaya mo yan. Fuse lang naman ang papalitan, kaya, so wala naman delikado. Basta pag nagagawa ka, lagi yung tatandaan, pag nagagawa ka, huwag mo sasaksak. Kasi pag ginagawa mo ng live yun, sigurado, panigurado, makukuryente ka nun. Pero kung tinanggal mo sa plug yan, walang problema, hindi yan sasabog, hindi yan makakakuryente. So ito na guys, testingin na natin. Sasaksak natin, wala pa siyang ilaw. Okay, wala pang ilaw. Sasaksak natin sa plug. Yun. Sasaksak natin. Yun, so nagkailaw na siya guys. Oh, ulit natin. Hugot. Saksak. Ang ilaw. So tetester natin. Oh, yan. Testingin natin. So, yun. Kailangan mo din yun para mag-cook siya. Cook. Yun. So, yan. Pumalon sa rice cook. Yan. So, okay na siya guys. Mainit na siya. So, hanggang dito lang ang aking video. Salamat sa panonood. Mag-comment ka na lang dyan kung meron kang katanungan sa comment section. Pa-like na lang and subscribe. Salamat.